Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung ating reading. General reading ito. So, astrological reading. Ano maaaring maging effect sa'yo ng placement ng planet on February 9, 2025. Pero ito kasi, yung effect niya pwedeng maranasan mo days before, days after. So, ang date na nilagay ko dito is February 6 to 12, 2025. Okay? So, pag-usapan natin yung placement ng planet around that time. By the way, kung gusto mo magpabook ng personal reading, nandyan sa may bandang taas. Ito yung details kung paano ka makakapagpabook ng personal reading sa akin. Astrological reading, tarot reading, available yan. Mag-message ka na lang dyan. TikTok namin, Unipree, if you want to avail yung mga products na available sa amin, such as crystals, lucky charms, and marami pang iba. So anyway, this is the chart around that time. Sun, nagkakaroon ng conjunction with the planet of Mercury, 20 degree, sa sign of Aquarius. Okay, so, marami sa atin ang maaaring ang atensyon ay matuon sa mga kaibigan, kamag-anak, and your hopes and wishes in the future. Maaaring sa kamag-anak mo, sila ang maaaring makausap mo, makasama mo around that time. A lot of conversation, pag-uusap. Kaya lang, ito, yung placement na ito ay nagfo-form ng square with the planet of Uranus. Uranus is a planet na may kinalaman sa big change, unpredictable change. And so, pwedeng maaaring magkaroon ng pag-uusap, mga plano na biglang mabago, arguments or hindi pagkakaunawaan, hindi pagkakaintindihan na pwedeng dahil may mga delays na maaaring mangyari or yun nga, pagbabago ng plano. Itong placement na ito pwede mag-create ng tension, no? And around this time, pwedeng may mga aksyon, no, na dapat bigyan ng limitasyon. Katulad ng pagdating sa iyong emosyon, no, kailangan kontrolin. And pwede rin naman na kung hindi mo pipigilan ito, no, kasi possibility nga ang pag-aaway, pagkakagulo, ay may kusang magbibigay ng limitasyon sa'yo. And so, itong placement na ito, pwedeng, yung iba sa inyo, pwedeng particular friend, no? Or a family member. Pwedeng mabigyan niya ng pagbabago ang iyong buhay through the use of technology, because andito yan sa sign of Aquarius. Yung iba sa inyo pwede magkaroon ng problem with regards sa technology na maging dahilan para magkaroon ng bigla ang pagkakaroon ng maybe a cellphone or any things na may kinalaman sa teknolohiya. Like, there's a possibilidad na meron kasing maganap or bigla ang pangyayari na maging dahilan para mabago or magkaroon ng pagbabago sa technology na meron ka, katulad ng pagbigay sa iyo ng technology. Yun nga, dahil maaring
may mga naunang problema na maging dahilan para ito ay gawain. Okay? So be careful, especially activities around the water. Ayan, mag-ingat. Yun nga kasi pwedeng, halimbawa ang cellphone mo biglang malaglag sa tubig or magkaroon ng problema, no? Na maging dahilan para ikaw ay malimitahan sa mga aksyon na gusto mong gawain. And yung iba sa inyo, it involves your emotion na pwedeng mabigyan ng limitasyon around that time. So, yung iba naman dito, pwedeng makaranas ng bigla ang pagbabago pagdating sa pagtingin or pananaw mo sa iyong kaibigan. Maaring may mga bagay na magdulot sa iyo para maiba ang tingin or maaring itong taong ito may masabi, may magawa na maging dahilan para maiba ang tingin mo sa kanya. Pero as much as possible, kontrolin mo ang iyong sarili, no? Para dun sa iba na ang ka-communicate mo ay nasa ibang lugar at kinakailangan ninyo mag-usap through the use of technology, maaring meron nga kasing dahilan itong taong ito kaya hindi na isa katuparan yung maayos na pakikipag-usap na yon sa iyo. For example, hindi niya nailagay or naibigay sa iyo or nabanggit sa iyo ng maayos yung mga detalye na gusto niya sabihin at na-misinterpret mo ito, hindi mo naintindihan, hindi mo naunawa na maayos, yun ay dahil ang kausap mo ay nasa malayo sa iyo. And because of the use of the technology, pwedeng magkaroon ng misinterpret na kung tawagin. Dahil pwedeng, halimbawa, yung gusto niyang iparating na message sa'yo, maging iba ang pandinig mo dito or intindi mo dito na maging dahilan para ikaw ay ma-frustrate, mainis at magkaroon ng tensyon. So, I can see a lot of growth with the 11 degree Jupiter in Gemini. Nakita tayo ng growth dyan pagdating sa iyong friends, communication. Pero as much as possible, intindihin ang mga detalye. Kasi kung halimbawa ang mangyari that time is away or gulo, pwedeng mag-grow itong away or gulo na ito. Kung ano man yung mga nasa isip mo, mas maganda maiparating mo ng maayos para hindi magdulot ng mamumuong galit sa isang tao laban sa'yo. Big transformation din naman ang pinakikita dito around love. It's either good or bad. Nakadepende yon. Pero yung iba pwede magkaroon ng pag-uusap with regards sa person na kakonect mo or karelasyon mo about sa mga bagay na may kinalaman sa usaping material, no? Na maging dahilan para either ito ay magkaroon ng big changes sa relasyon ninyo. Dahil pwedeng makita yung mga dahilan kung bakit kailangan gumawa ng pagbabago sa pinakarelasyon.
with the Lilith in the sign of Libra. Well, Lilith, yan ang asteroid na may kinalaman sa rebellious energy. So when Lilith is in Libra, there's a possibility of pag-iisip ng rebellious or maging rebelde pagdating sa iyong karelasyon. Maaaring nandun yung pag-iisip na sarili ko muna. Ako ang dapat masunod. At yung partner or yung karelasyon mo pwedeng magdulot ng paglayo or pag-iwas dito sa taong ito para mailabas yung iyong rebellious side sa kanya. Lalo na malaki nga ang chance ng mga pagkakagulo or pag-aaway around this time. So anyway, ayun lamang po ang aking reading. Nawa ay nagustuhan mo. Kung gusto mo magkabook ng reading, nandiyan yung details sa taas. Please do like this video, comment down below kung nagustuhan mo yung reading. And maraming salamat po. Ingat po kayo lahat and bye-bye.